Amen. Magandang umaga sa inyo lahat, mga mahal. Praise the Lord po. Good morning po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang masigla, ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Mga mahal, nais kong tayo muli dumalangin sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. At hingin natin ang patnubay ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa ating pong aralin sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Praise God. Dakilat mapagpala po naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapuri-puri ka, O Diyos. Hallelujah, sa iyong kadakilaan. Sa bawat sa amin, mahal na Panginoon, maraming salamat po. Dakilang Diyos sa lahat ng mga pagpapala mo sa amin, sa mga pag-iingat. Dakilang Diyos sa patnubay hanggang sa mga oras na ito. Taglay namin ang aming pong mahal na Panginoon gising na diwa, O Diyos. Hallelujah. Aming kang pinupurit sinasamba, mahal na Panginoon, sa kagandahan ng iyong kabanalan. Dakilang Diyos sa pangunat panalangin namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Dakilang Diyos, muli mo kaming patnubayan sa aming pag-aaral ng mga salita mo, Diyos. Sa ganang akin, Ama, wala akong magagawa. Ikaw ang aking inaasahan, O Diyos. Gamitin mo lamang akong instrumento, mahal na Panginoon, sa pagpapala mo sa iyong mga anak sa araw nito, God. At sama-sama namin sinasaway lahat ng hadlang sa aming kalagitnaan, unbelief and doubt, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Anoint thy word, O God. Make them believe in the name of Jesus, O God. Hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Mga minamahal, at ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Minamahal, at I give double honor, respect po sa ating beloved parents in the Lord. Minamahal, at sa kanila pong mga teaching, anointed preaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Minamahal, ating pinupuri ang ating dakilang Diyos. Mga kapatid ko, purihin natin mahal na Panginoon. At ganoon din po, nais ko magpaabot, mga mahal, ng aking pagbati at paggalang, mga mahal, sa the whole Almeda family. Amen. Hallelujah. At sa ating mga manggagawa, mga preachers po natin, sa lahat po ng ating minamahal mga kapatiran, mga minamahal, at ganoon din po, mga kapatid ko, sa ating mga baguhan ngayon, mga mahal, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga viewers, purihin ang Diyos, mga mahal, ating pagsalusaluhan, mga kapatid ko, ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Ngayon, mahal, buksan natin ang ating unang talata sa Luke chapter 1, verse 37. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ngayon, mahal, sa Tagalog po, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 1, versikulo 37. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga mahal. For with God, nothing shall be impossible. Amen. Mga mahal, sa ating dakilang Diyos, lahat ay posible. Amen. So God answers our prayer, mga kapatid. Ito ang ating tatalakayin, mga mahal. Amen. Sinasagot ng dakilang Diyos ang ating mga panalangin. Amen po? Mga minamahal, natapos po, mga kapatid ko, ang Christmas, ang bagong taon, mga kapatid. Ang kabigatan po ng buhay, mga minamahal, katulad po ng problema, katulad po ng sakit, ng kahirapan, mga minamahal, hindi po yan namimili ng panahon. Hindi porke nagpasko, nagbagong taon, mga minamahal, ay wala na po tayong problema, mga kapatid ko. Hindi po, mga minamahal ko. Amen. Dumaan po yung Christmas, New Year, pero kung ipahintulot ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, na ikaw at ako ay dumaan, mga minamahal, sa mabibigat na problema, hindi tayo pwedeng mamili ng panahon. Amen po ba? Ang importante lang na dapat malaman ng mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, ay sa Diyos na ating pinaglilingkuran, walang imposible. Lahat ng bagay kaya niyang gawin. At bago tayo magpatuloy, mga minamahal, mga kapatid, kamakailan lamang ay muling nagmarsya yung ating mga kababayan. At kanila pong nagprosesyon sila, mga minamahal. Doon po sa Diyos-Diyosan, mga kapatid ko, sa dako po ng Luneta hanggang Quiapo. Amen. At kaalinsabay noon, mga minamahal naman, ay nakaraang buwan, mga kapatid, ay ilang eroplano po ang nag-crash.
mga minamahal. At ito lamang, mga kapatid ko, sa dako po ng US, mga mahal, California, Los Angeles, mga kapatid, mala-impyerno po ang nangyaring sunog, mga mahal, at 30,000 families, mga kapatid ko, ang apektado. At ang mga nangasunog doon, mga minamahal, ay mga mansyon pa. By the million of dollars, mga minamahal ang halaga, mga kapatid. Natupok lamang ng apoy. Mga minamahal. Napakaraming problema ang kinakaharap ng mga tao, mga kapatid ko, sa mga sandaling ito. At hindi natin naramdaman, mga minamahal, ang sarap ng Kapaskuhan kapag tayo po ay dumaranas po, mga kapatid ko, ng mga ganyang kahirapan. Mga minamahal, dapat po nating alamin, malaman na ang Diyos, mga minamahal ko, ay tumutugon sa panalangin. Yung Diyos, mga minamahal, na hindi po rebulto. Hindi po siya bato. Say amen. Hindi po siya simento. Ang dakilang Diyos, nagsasalita siya. Nag-iisip siya, mga minamahal, nagpaplano siya, mga kapatid ko. At nararamdaman niya yung kalagayan po, mga minamahal ng mga tao, mga kapatid. Amen. Mga minamahal, at kung ang ating dakilang Diyos ay espiritu at katotohanan, mga kapatid, wala pong masamang mangyayari sa iyo. Amen ba? Sapagat napatunayan po natin dito po sa ating banal na gawain, mga minamahal, sa pangunat panalangin natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, mga kapatid ko, inililigtas ng mahal na Panginoon ang ating mga kapatid. Mga minamahal, nasusunog na yung kapitbahay, mga kapatid ko, sa pag-rebuke lang ng ating kapatiran, mga minamahal. Lumalayo yung apoy, mga kapatid. May hangin na malakas, mga minamahal, na itinataboy ang apoy sa kanilang mga tahanan. So nagliligtas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, kaya ang kalagayan natin bilang mananampalataya, mga kapatid, alam ng dakilang Diyos yan. At nakikinig ang mahal na Panginoon sa ating mga panalangin. Sino po tayo, mga mahal, para pakinggan ng dakilang Diyos sa ating panalangin? Amen po? Hindi tayo karapat-dapat, hindi bumigkas man lamang ng banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Pero mga kapatid ko, nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Kaya dapat kung gusto nating makinig ang dakilang Diyos sa panalangin, mga mahal, ng mga nanonood ngayon sa ating banal na gawain, mga kapatid, mga mahal, itama muna natin yung paraan ng ating pananalangin. Sabi ng John chapter 4, verse 23 and 24, hinahanap ng dakilang Diyos, mga minamahal, na siya'y sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Basahin natin, beloved. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 24, Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Darating ang oras, sabi rito, darating ang oras na ngayon nga, sabi niya, when the true worshiper shall worship the Father in spirit and in truth, mga minamahal. Hinahanap ng dakilang Diyos na siya po'y sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nasabi ng Biblia, for the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit. Amen. Ang Diyos hindi nakikita. Mga mahal, Espiritu siya. Pero sabi ng banal na kasulatan, saan man naroon ang dalawa o tatlo na nag-uusap sa makapangyarihang pangalan ng dakilang Diyos, siya'y nasa ating kalagitnaan. Amen? Praise the Lord, mga mahal. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth, mga mahal. Sa pananalangin, mga kapatid ko, makapangyarihang panalangin, mga mahal, ang mababasa natin dito sa mga heroes of the Bible, mga minamahal. At may kaugnayan po ito sa ating pong beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. May mahal, naalala ko si Joshua, mga kapatid, nung siya po'y makipagbaka sa mga Amorites. Sa Joshua chapter 10, verse 12 hanggang 14, mga minamahal,
Then spake Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel. And he said in the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon, and thou moon in the valley of Ahalon. Mahal. And the sun stood still, and the moon stayed until the people had avenged themselves upon their enemy. Tingnan niyo mahal. Si Joshua, mga kapatid, nakipagbaka siya sa mga kaaway nilang Amorites. At mga minamahal, alam niya, nakikita niya yung puwersa, yung lakas, mga kapatid, ng kanyang mga tao, mga minamahal. Na kung sila po ay aabuti ng dilim, magagapi sila. Pero dahil po sa makapangyarihang panalangin, mga mahal ni Joshua, at ang kanyang pananampalataya, mga minamahal ko, pinatigil niya yung araw. Mga minamahal, araw tumigil ka. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. At doon nila nagapi yung kanilang mga kaaway. Basahin natin sa Tagalog, Joshua chapter 10 verse 12 hanggang 14. Dito po sa aklat ng Josue, Kapitulo 10, versikulo 12 hanggang 14. Nang magkagayoy nagsalita si Josue sa Panginoon, ng araw na ibinigay ng Panginoon ang mga Amorheo sa harap ng mga anak ni Israel. At kaniyang sinabi sa paningin ng Israel, Araw, tumigil ka sa Gabaon. At ikaw, buwan sa libis ng Ahalon. At ang araw ay tumigil at ang buwan ay huminto. Yes, Lord. Hanggang sa ang bansa ay nakapaghiganti sa kaniyang mga kaaway. Hindi ba ito nakasulat sa aklat ni Haser? At ang araw ay tumigil sa gitna ng langit at hindi nagmadaling lumubog sa isang buong araw. At hindi nagkaroon ng araw na gaya niyaon bago nangyari yaon o pagkatapos na yaon na ang Panginoon ay nakinig sa tinig ng tao sapagkat ipinakiglaban ng Panginoon ang Israel. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Sabi ng verse 14, and there was no day like that before it or after it, that the Lord hearkened unto the voice of a man. Nakinig ang dakilang Diyos, mga minamahal ko, sa panalangin ng tao. Amen. For the Lord fought for Israel, mga kapatid. Grabe yun, mga mahal. Walang nangyari, mga kapatid ko, sa ating panahon ng ganon. Yung patigilin yung araw sa kanyang paglubog, mga kapatid. Grabe, mga mahal, ang Diyos ni Joshua. Ng Diyos, mga mahal, ng ating beloved honorable pastor. Amen. Diyos natin, mga mahal. Amen po ba? Pangalawa, mga kapatid ko, si Prophet Elijah. Si Prophet Elijah, mga mahal, hinamo niya yung 450 propeta po ng mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. At napakaganda, mga mahal, nitong senaryong ito, mga kapatid ko. Basahin muna natin, mga mahal, ating beloved, 1 King chapter 18, verse 36 hanggang 38. Sa aklat ng unang mga hari, Kapitulo 18, versikulo 36 hanggang 38. At nangyari sa oras ng paghandog ng alay sa hapon na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon, na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, pakikilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at aking ginawa ang lahat na bagay na ito sa iyong salita. Dinggin mo ako, O Panginoon, dinggin mo ako, upang matalastas ng bayang ito na ikaw, na Panginoon ay Diyos at iyong pinapanumbalik ang kanilang puso. Na magkakayoy ang apoy ng Panginoon ay nalaglag at sinupok ang handog na sunugin. Yes, God. At ang kahoy at ang mga bato at ang alabok at hinimuran ang tubig na nasa hukay. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mga kapatid, hinamon ni Prophet Elijah yung 450 propeta ng mga Diyos-Diyosan. Para once and for all, mga minamahal, malaman po na kung sino ang Diyos na totoo at buhay, mga kapatid. Sabi ng Bible, mga minamahal, sabi ni Prophet Elijah, Hear me, O Lord.
O Diyos, pakinggan mo po ako. Amen. Praise the Lord. That these people may know that Thou art the Lord God, and that Thou hast turned their heart back again. Then the fire of the Lord fell, sabi ng Bible, and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones. Mga mahal. Praise the Lord. Pwede ba nating palakpakan ang ating mahal na Panginoon, mga mahal? Nakita natin dito, mga kapatid, ito lamang ang dalawa nating karakter, mga mahal, na pinag-aaralan. Si Joshua, mga mahal, tumayong mag-isa para sa Diyos. Wala po siyang kakampi. Wala po siyang kasama nung siya po ay tumayong mag-isa sa kanyang pananampalataya at sa kanyang panalangin. Mga minamahal. Ganon din si Elijah. Elijah, mga mahal, he is alone, mga kapatid. Mag-isa lang siya. Standing for God. Yan po si Elijah. Walang sumama sa kanyang pananampalataya sa dakilang Diyos. Tumayo siyang mag-isa para sa dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. May mahal, ako magbabasa, mga kapatid, sa 1 King chapter 18 verse 21 hanggang 29. May mahal. Ito po ang senaryo, mga kapatid. Nung hinamon po ni Elijah yung 450 prophets of Baal, mga Diyos-Diyosan, mga minamahal, nilait-lait pa niya eh. Sabi nito, si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mangangailangan o mag-aalinlangan, mga mahal, sa dalawang isipan. Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod nga kayo sa Kanya. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. Nang magkagayon sinabi ni Elias sa bayan, Ako lamang ang naiwang propeta ng Panginoon, ngunit ang mga propeta ni Baal ay 450 lalaki. Bigyan nga nila tayo ng 2 baka at pumili sila sa ganang kanila ng isang baka at katayin. At ilagay sa ibabaw ng kahoy at huwag lagyan ng apoy sa ilalim. At hihanda ko ang isang baka at ilalagay ko sa kahoy at hindi ko lalagyan ng apoy sa ilalim. 24. At tawagan ninyo ang pangalan ng inyong Diyos, Diyosan. At tatawagan ko ang pangalan ng Panginoon. At ang Diyos na sumagot sa pamamagitan ng apoy ay siyang maging Diyos at ang buong bayan ay sumagot na nagsabi, mabuti ang pagkakasabi. Verse 25. At sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, magsipili kayo ng isang baka sa ganang inyo at inyong ihandang una sapagkat kayo'y marami. At tawagan ninyo ang pangalan ng inyong Diyos, ngunit huwag ninyong lagyan ng apoy sa ilalim. At kanilang kinuha ang baka na ibinigay sa kanila at kanilang inihanda, tinawagan ang pangalan ni Baal. Mula sa kinumagahan hanggang sa katanghaliang tapat na nagsisipagsabi, O Baal, dinggin mo kami. Ngunit walang tinig. Nakikinig po ba kayo? Ngunit walang tinig o sino mang sumagot at sila'y nagsilukso sa siping ng dambana na ginawa. At nangyari ng kinatanghaliang tapat na, biniro sila ni Elias, mga minamahal. Nagbiro pa si Elias sa propeta ng dakilang Diyos. Sinabi, sumigaw kayo ng malakas sapagat siya'y Diyos. Siya nga'y nagmumuni-muni. Baka nagmumuni-muni ang Diyos-Diyosan niyo, o nasa tabi, o nasa paglalakbay, o marahil siya'y natutulog at marapat gisingin. Tingnan niyo. Pinagtatawanan sila ni propeta, pinagtatawanan ni Prophet Elijah, yung 450 prophets of Baal. Sa 28, sabi rito, sila'y nagsisigaw ng malakas at sila'y nagsipagkudlit ayon sa kanilang kaugalian ng sundang at mga sibat, hanggang sa bumubulwak ang dugo sa kanila. Sinusugatan nila yung sarili nila, mga mahal, sa pagsamba nila sa kanilang Diyos-Diyosan para sila'y dinggin ng kanilang Diyos-Diyosan. 29. At nangyari ng makaraan ng katanghaliang tapat na sila'y nanghula hanggang sa oras ng paghahandog ng alay na ukol sa hapon. Ngunit wala kahit isang tinig ni sino mang sumagot, ni sino mang makinig. Walang nakinig. Kaya mga minamahal, ang katotohanan ay hindi po binabase sa dami. Amen? Kahit na sangkaterba, mga minamahal ko, kahit na siksika ng mga tao, mga kapatid, sa Quiapo.
kung wala ka naman sa katotohanan. Amen? Kung wala namang Diyos na tumutugon sa panalangin, nakikinig ka ba ang mga anak ng Diyos? Amen? Verse 30 hanggang 36, sabi rito, sinabi ni Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Wala nang magawa, mahal, ang mga propetang 450 ni Baal. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. At ang buong bayan ay lumapit sa kanya at kanyang inayos ang dambana ng Panginoon na nabagsak. At kumuha si Elias ng 12 bato ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Jacob. At nasa kanya ang salita ng Panginoon ay dumating na sinasabi, Israel ang magiging iyong pangalan. Maganda po ito, mga mahal. Tingnan nyo. Naglagay pa siya, mga kapatid, ng tubig. Oh, mga minamahal. 32. Sa pamamagitan ng mga bato'y kanyang itinayo ang dambana sa pangalan ng Panginoon at kanyang nilagyan ng hukay sa palibot ng dambana na ang laki kasisidlan ng 2 takal na binhi. At kanyang inilagay ang kahoy na maayos at kinatay ang bakat pinatong sa kahoy at kanyang sinabi, punuin ninyo ang 4 na tapayan ng tubig. Tingnan nyo. At ibuhos ninyo sa handog na susunugin at sa kahoy. Dilagyan pa niya ng tubig, mo mahal. Sabi dito, at kanyang sinabi, gawin ninyong 2 at kanilang ginawang 2 at kanyang sinabi, gawin ninyong 3 at kanilang ginawang 3. At ang tubig ay umagos sa palibot ng dambana at kanyang pinuno naman ng tubig ang hukay. 36. At nangyari sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon, na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, eto na po, O Panginoon, na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel or Jacob, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod. Nakikinig po ba? At aking ginawa ang lahat ng bagay na ito sa iyong salita. Napakasimple lang ng panalangin ng propeta ng Diyos. Pero ang dakilang Diyos, mga minamahal, ay tumugon. Sabi ng verse 37 hanggang 39, dinggin mo ako, O Panginoon, dinggin mo ako, upang matalastas ng bayang ito na ikaw na Panginoon ay Diyos, at iyong pinapanumbalik ang kanilang puso. 38, nang magkagayoy ang apoy ng Panginoon, ay nalaglag. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. At sinupok ang handog na susunugin at ang kahoy at ang mga bato at ang alabok. At hinimuran ang tubig na nasa hukay. Imagine. Umaapaw ang tubig, mga minamahal. Dahil sa panalangin ng propeta ng Diyos, mga kapatid, bumaba ang apoy. At pati yung tubig, mga minamahal, ay natuyo. Glory to God. Amen. 39, nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatira pa at kanilang sinabi, ang Panginoon ay siyang Diyos, ang Panginoon ay siyang Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen, hallelujah. Nilait-lait pa ni Elias, mga minamahal, ang 450 prophets of Baal. Sabi niya, lakasan niyo pa. Humiyaw pa kayo. Hindi lang hiyaw. Hinihiwa yung kanilang mga katawan, mga minamahal. Pinapadugo yung kanilang katawan para sila po'y dinggin ng Diyos-Diyosan. Sabi ni Elias, minamahal, nagtatawa siya. Baka natutulog. Lahat ng inaantok, magsabing amen. Salamat po. O baka masyal. Baka nagmumuni-muni ang Diyos nyo. Amen? Nung ang propeta ng Diyos ay dumalangin, ang sabi niya napakasimple, 37, hear me, O Lord. O Diyos, pakinggan mo po ako. Hear me. That these people may know that Thou art the Lord God, and that Thou hast turned their heart back again. Amen. Alam niyo, mga minamahal, ang mga panalangin po ni Joshua at ni Elijah, ito po ay public prayer. Hindi po ito private
prayer. Public prayer po ito. Kita ng lahat ng tao, mga mahal, paano nila i-demonstrate, mga kapatid. Mga mahal, yung kanilang panalangin ay tinutugon ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Naalala ko tuloy, mga mahal, 1990 or 1992, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, mga mahal, hinamon niya ang lahat ng fellowship. Ang sabi niya, mga minamahal, sa Channel 13, lahat kayo, lahat ng religion, magsama-sama tayo sa Luneta. At yung panahon na yon, May, month of May, na dapat ay tag-ulan na. Pero drought, mga minamahal. Grabing pagkatuyot, mga kapatid, nagre-reklamo na, umiiyak na yung mga magsasaka. Mga minamahal. Naawa ang ating beloved Honorable Pastor, Will Estrada Almeda, minamahal. Naghamon siya, mga kapatid, sa telebisyon. Sabi niya, lahat kayo, sama-sama tayo sa Luneta. Pati mga ribulto ninyo, dalhin nyo sa Luneta. Lahat tayo manalangin. Kung sino ang dinggin sa panalangin, nababagsak ang ulan sa pangalan ni Jesus. Siya ang katotohanan. Amen? Mga minamahal, May 3, walang tumanggap ng hamon. Wala pong nagpunta. Sabi ng ating beloved Honorable Pastor, kahit walang nagpunta sa aking hamon, bumalik kayo sa Agis, May 10. Ako'y manalangin ng ulan para patunayan ko sa inyo na ang Diyos ni Prophet Elijah ay Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Amen? Pagdating po, mga minamahal ko, ng choir singing, mga minamahal, kumulimlim. At habang umaawit ang ating mga awit, may mahal, nanalangin ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, may mahal. Hear me, Lord. Dinggin mo ako, Diyos. Napakasimpleng panalangin. Pero mga mahal, bumuhos ang malakas na ulan sa ating krusada. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Alam niyo, may mahal, ang prueba na tayo po ay nasa buong katotohanan. Hindi po yung dami. Ang katotohanan, mga mahal, prueba kung ang Diyos ay nakikinig sa iyong panalangin. Amen? Ang panalangin pinakikinggan ng dakilang Diyos, mga minamahal, ay yung panalangin na makapagbibigay daan para lumapit ang mga tao sa Diyos at maglingkod. Yan po ang dumirinig. Yan po ang dinirinig ng dakilang Diyos na panalangin. Amen. Huwag nating i-practice, mga minamahal, yung puro hingi sa dakilang Diyos. Alamin natin, mga kapatid, paano kumikilos ang kamay ng Diyos sa panalangin ng mga taga-Jesus Miracle Crusade. Amen. Mga mahal, kung bakit nasabi ko, mga kapatid ko, na ang panalangin pinakikinggan ng dakilang Diyos, mga mahal, yung panalangin nakapagbibigay daan para lumapit ang mga tao sa dakilang Diyos. Yun po yung nasa verse 17 ng 1 King. Sabi ni Prophet Elijah, hear me, O Lord God. Bakit tinugon si Elijah? Ito ang kanyang panalangin. Malaman ang kanyang panalangin. Meron kasing panalangin na walang laman, kaya hindi tinutugon ng dakilang Diyos. Nakikinig po ba? Sabi ni Prophet Elijah, hear me, O Lord, hear me, that these people may know that Thou art the Lord God, and that Thou hast turned their heart back again. Anong layunin, may mahal ni Prophet Elijah? Nanalangin siya in public, may mahal. Anong layunin? Para makilala ng mga tao, mga mahal, ang Diyos na totoo, mga kapatid ko, Diyos ni Elijah. Para ang mga tao, mga mahal, kumilala sa Diyos ni Elijah. Amen. Ang panalangin, mga mahal, hindi ito pagandahan, mga kapatid. Dapat, mga mahal, may purpose, may layunin, mga mahal. Bago tayo dinggin ang ating dakilang Diyos na buhay.
Yung panalangin makapagbibigay luwalhati sa pangalan ng dakilang Diyos, mga kapatid. Yan ang tinutugon ng Diyos ng panalangin. Amen. At ano pa ang panalangin na kapagpapakilos ng kamay ng ating dakilang Diyos? Number 1 po ay praying that moves God is prayer that moves us. Yung panalangin na nakapagpapakilos sa kamay ng Diyos, mga mahal, base yan sa ating paggawa sa kalooban ng dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Anong gusto ng ating dakilang Diyos, mga minamahal sa atin? Ayaw naman ang dakilang Diyos, mga kapatid ko, nang tayo po ay wala pong magandang layunin sa ating pananalangin. Ang gusto ng dakilang Diyos, mga minamahal, kahabagan natin ang mga tao, mga kapatid. Sabi niya, habag ang ibig ko at hindi hain. Matthew chapter 9 verse 13, mga minamahal, basahin natin. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 9, versikulo 13. Datapot magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Amen. Habag ang ibig ko, sabi niya. Habag ang ibig ko at hindi hain. Hallelujah. Gusto ng dakilang Diyos, tumulad tayo, mga mahal, doon sa Samaritan. Luke chapter 10 verse 25 hanggang 37. Sabi rito, mga mahal, sundan nyo na lamang, narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutukso na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? Sinabi niya sa kanya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? At pagsagot niya ay sinabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, matwid ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Datapot siya na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili, nagsabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa-tao? Who is my neighbor? Sabi ng Ingles. Verse 30, sumagot si Jesus at sinabi, isang tao ay bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas at nagsiilis at siya'y iniwang halos patay na. At nagkataong bumababa sa daang yaon ang isang saserdote, leader ng relihiyon, at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. At sa gayon ding paraan, ang isang levita naman, nang dumating siya sa dakong yaon, at makita siya'y dumaan sa kabilang tabi. 33, datapwat ang isang Samaritano. Sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang siya'y makita niya ay nagdalang habag. At lumapit sa kanya, tinalian ang kanyang sugat at binuhusan ng langis at alak. At siya'y sinakay sa kanyang sariling asno at dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. At nang kinabukas ay dumukos siya ng 2 denaryo at binigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, alagaan mo siya at ang anumang magugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. Sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? Sinabi niya, ang nagkawang-kawa sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. Amen. Isang bagay, mga minamahal ko, na ang Diyos ay tutugon sa ating panalangin, mga kapatid, kapag mayroon kang habag sa iyong kapwa, maging sa mga kapwa mananampalataya. Amen. Pag-ibig ba? Say praise the Lord, mga kapatid. Alam nyo, ang mga panalangin lamang na yung punong-puno ng burden, mga minamahal, ang nagpapakilo sa kamay ng Diyos. Yung panalangin, mga kapatid, na ang kanyang puso ay punong-puno ng pagmamalasakit. Yun po ang tinutugon ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Yung may malasakit ka sa gawain ng Diyos, ng mahal na Panginoon. Diyan kumikilos ang kamay ng Diyos, mahal sa bawat panalangin mo. Tingnan niyo, mahal, ang James chapter 5, verse 19 and 20. Alam niyo ba, mahal, kapag yung habag mo sa iyong kapwa, nagdala ka ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, mga kapatid,
Alam niyo ba ng maraming mga pagkukulang mo, patatawarin ng dakilang Diyos? Maraming kasalanan mo, mga minamahal, ang patatawarin ng dakilang Diyos. Tingnan niyo. James Santiago, Kapitulo 5, talatang 19 at 20. Sa Aklat ni Santiago, Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 20. Mga kapatid ko, kung ang sinuman sa inyo ay nililihis sa katotohanan at siya ay papagbaliking loob ng sinuman, ay alamin ito na ang pagpabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Amen. Magtatakip ng karamihang kasalanan. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Ang nagpapanumbalik sa isang makasalanan, mahal, sa maling lakad niya, ay ililigtas ang kaluluwa at maraming mga kasalanan, mahal, maraming mga pagkukulang, maraming mga kahinaan, mga kapatid ko, patatawarin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi ng Bible, mamunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig sa salita lang. Amen? Huwag tayong magsiibig sa salita lang, mga mahal, sa dila, huwag, kundi sa gawa at sa katotohanan. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Mga mahal, hindi katulad nung unang panahon na tayo nasa dambuhalang relihiyon, mga kapatid. Tayo dumadalangin, may mahal sa dakilang Diyos. Pero hindi natin alam, hindi tayo pinapakinggan ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Kasi hindi po pinapakinggan ng dakilang Diyos, mga mahal, yung panalangin na hanggang labi lang. Ang sabi ng Matthew 15, verse 8 to 9, mga mahal, basahin natin Matthew chapter 15, verse 8 and 9. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 15, versikulo 8 hanggang 9. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Amen. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Amen. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba sa akin, sabi ng banal na kasulatan. Sapagkat ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi lamang. Datapwat ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Lahat ng inaantok magsabing, praise the Lord. Ayaw po ng dakilang Diyos, mga minamahal, ng panalangin na walang laman. Amen? Ayaw niya yon, mga minamahal ko. Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid, ang kamay ng dakilang Diyos ay kumikilos sa panalangin, mga minamahal, na kung ang concern mo sa iyong panalangin ay para sa kanyang kaluwalhatian, mga kapatid. Amen. Anong sabi po, mga minamahal, ng banal na kasulatan, mga kapatid ko? Ang panalangin, niluluwalhati natin ang pangalan ng ating dakilang Diyos, mga mahal. Siya lang ang panalangin naririnig ng dakilang Diyos natin. Amen. Mga minamahal, yung panalangin lamang ng pusong may malasakit sa gawain ng dakilang Diyos, yun po yung nakakarating sa trono ng ating dakilang Diyos na buhay. Isang magandang talata, mga minamahal, yung Jeremiah 33 verse 3, sabi ng Bible, call unto me, and I will answer thee. Sabi ng dakilang Diyos, tumawag ka sa akin, sasagot ako sa iyo, at magpapakita ako sa iyo ng dakilang mga bagay na hindi mo pa nalalaman. Pwede ba nating palakpakan ng dakilang Diyos, mga minamahal? Kaya ang panalangin, mga kapatid, ang panalangin, mga minamahal ko, ay binigay natin itong paksang ito, mga minamahal, ngayong bagong taon. Dahil magsimula tayong muling manalangin. Amen. Yung ating ginugol na panalangin, mga minamahal, sa isang taon, 2024, mga kapatid. Mga minamahal, nandun na po yun. Nakaimbak na yun sa kalangitan, mga kapatid ko. Ngayon, magsisimula na naman tayong manalangin. Alam niyo ba, mga minamahal, ang panalangin ay hindi po nang gagaling sa talino ng tao. Amen? Hindi po yan nagmumula sa talino ng tao. Ang panalangin ay hindi ito idinidikta ng relihiyon. Hindi po yan idinidikta, mga minamahal, ng ating church. Yung panalangin po, mga minamahal, na nakararating sa trono ng dakilang Diyos, nagmumula po yan sa Holy Spirit. Ngayon yun lang nalaman yan, no? Yung panalangin, mga minamahal, na nakakaabot sa trono ng ating dakilang Diyos, nagpapakilos sa kamay ng mahal na Panginoon, nanggagaling din po yan sa dakilang Diyos. Tingnan niyo ang talata, Romans chapter 8, verse 26, mga minamahal, basahin natin.
Roma Kapitulo 8, talatang 26. Sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 26. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi may saysay sa pananalita. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Maliwanag, sabi ng banal na kasulatan, hindi tayo marunong manalangin. Sabi rito, mga mahal, gayon din naman ang Espiritu Santo ay tumutulong sa ating kahinaan. Lahat magsabing amen. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu Santo rin ang namamagitan dahil sa atin, mga mahal, para makarating sa trono ng mahal na Panginoon yung ating mga panalangin. Amen? Yung panalangin ay paraan ng dakilang Diyos, mga minamahal, upang kanyang maipakita na siya po'y nagmamalasakit sa iyo at sa akin. Amen ba? Siya po'y nagbibigay ng proteksyon. Siya po'y nag-iingat sa ating lahat, mga minamahal. Amen. Kaya nga sabi ng John chapter 14 verse 13, mga minamahal, that the Father may be glorified in the Son. Whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Ano man ang hingin ninyo sa aking pangalan, sabi ng dakilang Diyos, ibibigay ko sa inyo, sabi niya. Diringgin ko kayo, sabi niya, mga mahal. Amen? Ano man hingin ninyo sa aking pangalan, yaon ang aking gagawin, upang, sabi rito, upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Kaya tiyakin po natin sa ating pananalangin, mga minamahal, nakalulugod sa ating dakilang Diyos, mga kapatid, yung itinataas mo yung kanyang pangalan. Amen. Dahil sa iyong panalangin, mga minamahal, maraming maliligtas. Sapagkat kapag nanalangin ka, mga kapatid, at tinugon ang dakilang Diyos, saka ka magpatotoo, mga minamahal. Amen. Ipatotoo mo, mga minamahal, yung kabutihan ng dakilang Diyos. Yung maririnig ng mga tao, mga kapatid ko, may engganyo sila na sila ipaglilingkod din sa ating mahal na Panginoon. Dito pala sa ating gawain, tumutugon ang dakilang Diyos sa ating mga panalangin. Amen? Ngayon, mga minamahal, meron tayong gustong makita rito sa ating mga talata. Exodus chapter 32, verse 12 hanggang 14. Noong ang Israel po, mga minamahal, ay nagkasala sa dakilang Diyos, ang kasalanan nila ay pagsamba sa mga ribulto. Pupuksain sila ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa kanyang galit. Pero, nawala yung galit ng dakilang Diyos sa anong paraan? Basahin natin, mga minamahal. Exodus chapter 32, verse 12 hanggang 14. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 32, versikulo 12 hanggang 14. Bakit sasalitain ng mga Ehipsyo na sasabihin, dahil sa kasamaan, inalabas sila upang patayin sila sa mga bundok at upang lipulin sila sa balat ng lupa, iurong mo ang iyong mabangis na pag-iinit at pagsisihan mo ang kasamang ito laban sa iyong bayan. Alalahanin mo si Abraham, si Isaac, at si Israel, na iyong mga lingkod na silang iyong mga sinumpaan sa iyong sarili at mga pinagsabihan, aking pararamihin ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit. At lahat ng lupaing ito na aking sinalita ay aking ibibigay sa iyong binhi at kanilang mamanahin magpakailanman. At pinagsisihan ng Panginoon ang kasamaan ng kaniyang sinabing kaniyang gagawin sa kaniyang bayan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Mga minamahal, i-flash ulit natin yung 13 and 14 sa Tagalog. Diyan lang muna tayo sa 13 and 14, mga minamahal. Basahin natin muli sa Tagalog. Mga minamahal, bago natin basahin yan, mga kapatid ko. Ito po ang sagot sa mga nagtatanong, mga minamahal sa atin. Bakit sa ating pagbati at sa ating panalangin, hanggang ngayon isinasama pa rin natin yung pangalan ng ating beloved Honorable Pastor, Will Estrada Almeda? Ito pong sagot. Sa verse 13, nung ang dakilang Diyos ay galit na galit sa Israel, dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, namagitan si Moses. Namagitan si Moses. At ano po ang panalangin ni Moses?
O Lord God, remember Abraham, Isaac, and Jacob. Amen. Sa Tagalog, 13. Alalahanin mo si Abraham, si Isaac, at si Israel na iyong mga lingkod. Na silang iyong mga sinumpaan sa iyong sarili at mga pinagsabihan. Aking pararamihin ang iyong binhi na gaya ng bituin sa langit at lahat ng lupain. Ito na aking sinalita ay aking ibibigay sa inyong binhi at kanilang mamanahin magpakailanman. Ano ba yung panalangin ni Moses? Pinaalala niya sa dakilang Diyos. Gaano kabuti ang dakilang Diyos, mangin mahal, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Nakikinig po ba kayo? Mga minamahal, ganon din sa ating panalangin. Dakilang Diyos sa pamunat panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Pinapaalala natin sa mahal na Panginoon, mangin mahal, na natatagpo ang panlalagawaing ito, pinagpala ang buhay natin dahil sa panalangin ng ating beloved Honorable Pastor. Masama ba yon? Amen? Praise the Lord, mga mahal. Yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit hindi natin pwedeng alisin ang pangalan ng ating beloved Honorable Pastor sa pandinig ng dakilang Diyos natin. Amen? Kaya kung may mga pagkukulang tayong mga minamahal, at maipaalala natin, mga kapatid ko, O Diyos, alang-alang sa panalangin ng iyong propeta, mahal na Panginoon. Amen? Kahabagan mo kami, O Diyos. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga mahal. Maging si Prophet Elijah sa 1 King chapter 18, verse 36 hanggang 37. May laman po ang kanilang mga panalangin. Malusog yung kanilang mga panalangin, mga minamahal. Sabi ni Elijah, Lord, para malaman po nila na ikaw po, mahal na Panginoon, ang nag-iisang Diyos. O Diyos, dinggin mo ako, mahal na Panginoon. Malaman ng mga taong ito na ikaw ang Diyos na tumutugon sa panalangin. Amen. Kaya tulad ng sinabi ko kanina, huwag tayong mananalangin na puro na lang hingi ang gagawin natin sa mahal na Diyos. Ang panalangin nagpapakilo sa kamay ng ating dakilang Diyos, yung panalangin na concern ka, mangin mahal, sa kanyang kaluwalhatian at sa kanyang banal na gawain. Amen? Praise the Lord! At nalulugod ang dakilang Diyos, mangin mahal, kapag ang iyong panalangin, mga kapatid ko, ang kalakip niyan, mga kapatid, ng iyong panalangin ay yung boldness at yung wala kang takot, mga minamahal. Amen? Wala kang takot sa kaaway ng dakilang Diyos. Alam mo, kapag nanalangin ka, mga minamahal, tumutugon siya, nakikinig siya sa ating mga panalangin. Amen? Kaya inanyayahan tayo ng dakilang Diyos na maging bold tayo sa pananalangin, mga kapatid. Praise the Lord. Kahit may mahal, bulungan ka ng kaaway, mga kapatid ko, sa iyong tenga, hindi ka tatanggapin ng Diyos mo. Mahina ka, makasalanan ka, marami kang pagkukulang. Amen? Huwag mong pakinggan yan, mga kapatid. Ang pakinggan mo, mga mahal, yung sinasabi ng Biblia. Sabi ng mahal na Diyos, call unto me, and I will answer thee. Amen. Si praise the Lord, mga mahal. Tumawag ka sa akin, manalangin ka sa akin, at sasagutin kita, sabi ng ating mahal na Panginoon. Amen. Isa pang bagay, mga minamahal, na nalulugod ang dakilang Diyos sa panalangin, persistent prayer, yet humble. Yan, mga mahal, ang gustong panalangin ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Amen. Alam niyo, mga mahal, dito pa rin sa 1 King chapter 18, verse 42 hanggang 44. Mga mahal, ibang manalangin si Prophet Elijah. Kapag nanalangin si Prophet Elijah, ay nakayuko po siya sa lupa, mga mahal. At iniipit niya, mga kapatid, yung kanyang ulo doon sa kanyang pagkakayuko, mga minamahal. Sabi ng talatang ito, sa gayoy umahon si Akab upang kumain at uminom. At si Elias ay umahon sa taluktukan ng Karmelo at siya'y yumukod sa lupa at inilagay ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Yung kanyang mukha, iniipit niya sa kanyang mga tuhod, ganyan siya manalangin.
43, at kanyang sinabi sa kanyang lingkod, umahon ka ngayon, tumingin ka sa dakong dagat, at siya'y umahon at tumingin at nagsabi, walang anumang bagay, at kanyang sinabi, yumaon kang uli, makapito. Unawain niyo ito, mga mahal. Ito po ay hindi umulan ng 3 years and a half. Drought. Pero nung manalangin, mga mahal, ang propeta ng Diyos, mga kapatid, persistent and humble. Amen. Sabi dito, mga inmahal, nanalangin siya, mga kapatid ko, sa dakilang Diyos. Pagkatapos niyang manalangin, sabi niya sa kanyang kasama, mga inmahal, tingnan mo nga, kung may hamog ng bumabagsak. Sabi nung kasama, wala po ako nakikita. Nanalangin siyang muli, mga minamahal. Sabi niya rito, yumaon ka uling makapito. 44, at nangyari sa ikapito, na kanyang sinabi, narito, may bumangong isang ulap sa dagat, na kasinliit ng kamay ng isang lalaki. At kanyang sinabi, ikaw ay yumaon, sabihin mo kay Akab, ihanda mo ang iyong karo, at ikaw ay lumusong, baka ka mapigil ng ulan. Amen? Mga mahal, walang ulan, mga kapatid, ilang taon. Nanalangin po ang propeta ng Diyos. Pagkatapos niyang manalangin, mga mahal, tingnan mo, yung resulta ng aking panalangin. Tingnan mo kung meron ng hamog. Tingnan mo kung meron ng sign na dumirinig ang Diyos sa ating panalangin. Sabi niya ng kanyang tao, mga mahal, wala pa ako nakikita. Nanalangin ulit ang propeta ng Diyos, mga mahal. Pagkatapos, inutusan niyang ulit, mga kapatid ko, tingnan mo, meron na. Wala pa po. Nanalangin ulit, mga minamahal. Tingnan mo ulit. Pampito. Sabi sa kanya, mga minamahal, wait, mga kapatid. Ang sabi niya rito, mga minamahal, narito, may bumangong isang ulap sa dagat, na kasinliit ng kamay ng isang lalaki. At kanyang sinabi, ikaw ay yumaon. Sabi ng propeta, ayan na. Yan ang sign. Praise the Lord. Yumaon ka. Sabihin mo kay Akab, ihanda ang iyong karo at ikaw ay lumusong, baka ka mapigil ng ulan. Ibig sabihin, nakikita ng propeta ng Diyos, yan na, darating na yung ulan, mga minamahal. Basaga ng ulan, darating na. Sabihin mo kay Akab, mabilis. Bilisan ang paglalakbay. Amen. Ganon dapat manalangin ang mga anak ng Diyos. Persistent. Amen? Persistent yet humble, mga kapatid. Pag nanalangin ka, mga minamahal, walang katugunan. Huwag kang magsuko. Huwag kang sumuko. Mag-pray ka ulit. Amen? Pag wala pa rin resulta, mga minamahal, huwag kang sumuko. Pray ulit. Amen ba? Ulit-ulit, mga minamahal. Pray ng pray, mga kapatid ko, pray ng pray. Hallelujah. Ang Israel, mga minamahal, pinangakuan ng dakilang Diyos ng promised land. Nakikinig mo ba kayo? Pero hindi binigay ng dakilang Diyos yung promised land sa Israel nang walang battle. May pakikipagbaka. Ganon din sa atin, mga minamahal. Para makita natin ang tugon ng dakilang Diyos sa ating mga panalangin, mga kapatid. Ipagtrabaho mo yung iyong spiritual. Amen. Magpakainit tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos sa mga gising pa. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Naalala ko, mga mahal, ang Pampanga, mga kapatid ko, yan po yung aking birthplace. Diyan po ako isinilang, mga mahal, sa Pampanga. Noong ako'y masave, mga kapatid, 1983, mga mahal, naririnig ko sa ating beloved parents in the Lord na ipanalangin, mga mahal, yung ating mga kanya-kanyang mga probinsya, mga kapatid. At ako'y natatakot, mga minamahal, na kung walang krusadang mangyayari sa aking bayang sinilangan, natatakot ako sa dakilang Diyos, baka singilin ng mahal na Panginoon ang dugo ng aking mga kababayan sa aking kamay. Mga mahal, ang Pampanga, mga kapatid, sa pangunat panalangin natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, pinagpray ko po ang aking bayang sinilangan. Nagsimula po ako ng 1984. Wala akong ginawa ano nun, mahal, kundi mag-ayuno. Kahit na mahina ako sa ayuno nung araw,
putol-putol na ayuno, 2 days break, 3 days break, 5 days break. May mahal. Maraming pagkakataon mga kapatid na ako'y umiiyak, tumatangi sa ating mahal na Panginoon. Nagsimula ako ng 1984. Wala pang save, mga mahal, nung panahon na yon sa buong Pampanga, mga kapatid, sa Jesus Miracle Crusade. Mga mahal, ang aking panalangin, mga kapatid, magtayo ang dakilang Diyos natin ang gawain niya sa aming pong bayan. Mga mahal, pagdating po ng 1988, nagtayo ang dakilang Diyos, mga kapatid ko, ng kanyang gawain sa Pampanga. Nagsimula ang krusada, mga mahal. Nagkrusada ang ating beloved parents in the Lord, mga kapatid, sa dako ng Pampanga, 1988. Yun ang katugunan, mga mahal, ng aking panalangin. At ngayon po, sa habag at biyaya ng mahal na Panginoon, 7 po ang outstation ng Pampanga. Amen. So sa ating buhay ngayon, mga minamahal, huwag tayong give up sa panalangin. Ang Diyos ay nakikinig sa ating panalangin. Amen. At ang nagpapakilo sa kamay ng dakilang Diyos, mga minamahal, ay persistent yet humble prayer. Amen po. Patuloy lang, mga minamahal. Hallelujah. At hindi mo mapapakilos ang kamay ng dakilang Diyos sa iyong panalangin kung hindi tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Amen ba? Minsan ang panalangin natin, may mahal, ang tagal ng tugon. Minsan umaalis tayo sa presensya ng mahal na Panginoon dahil ayaw tayong tugunin. Pero mga mahal, sinusubukan ka lang ng dakilang Diyos dyan. Bigyan mo ng time ang dakilang Diyos para tumugon sa iyong panalangin. Amen. Sabi ng Bible, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Magpakaligaya ka sa mahal na Panginoon sa paglilingkod. Ibibigay niya ang desire ng puso mo. Tinitingnan muna ng dakilang Diyos, mga minamahal, kung ano laman ang prayer mo. Amen ba? Through your heart, may mahal. Yung desire ng puso natin, yun ang tinitingnan ng mahal na Panginoon. Hindi yung mga minamahal, yung mga walang laman, mga kapatid ko, sa puso. Ano ba talaga laman ng puso natin? Ngayon, mahal. Ano ang plano mo sa iyong panalangin? Anong plano mo sa hinihingi mo, mga minamahal ko? Ano yung priority mo sa iyong hinihingi, mga kapatid ko? At yung mga hinihingi ba natin, makakatulong ba yan, mga minamahal, sa ating spiritual? Anong layunin? Bakit tayo humihingi sa mahal na Panginoon? Lalago ka ba sa paglilingkod sa dakilang Diyos natin? Or ikakawala mo yan sa ating mahal na Panginoon? Amen? Praise the Lord. Pag sa ating panalangin, mahal, basahin mo muna yung puso mo. Pag ang desire mo, mga kapatid ko, ay I want some more. I want some more, mga mahal. Meron ka na, gusto mo pa. Delikado na yan. Hindi na sa Diyos yan. Amen? Praise the Lord. Katulad ng sinabi ko last year, bakit hindi isinulat sa Biblia na dakilang Diyos, bigyan niyo po kami ng pagpapalang pang 1 taon? Wala kang mababasa sa Bible nun. May mababasa ka, Father, give us this day our daily bread. Amen? One day at a time. May mahal. Kaya araw-araw nananalangin, mahal na Panginoon, lahat ng aming lakad ngayong araw na ito, lahat ng aming trabaho, sa aming hanap buhay, negosyo, naway pagpalain mo kami. Amen? Praise the Lord. Kinabukasan, mga mahal, paggising mo na naman, manalangin ka na naman, mahal na Panginoon, pagpalain mo po kami sa araw na ito, sa aking pagdadrive, sa aking pagpamamasada, sa aking pagtatanim, sa akin pong mga hayupan, sa akin pong negosyong maliit, sa akin pong hanap buhay ngayon, pagpalain mo nawa. Bigyan mo ka ng maraming customer sa araw na ito. Kinabukasan, manalangin ka na naman, mga mahal, gano'n naman ang panalangin. Yun ang gustong panalangin ng dakilang Diyos. Yung siyang aasahan natin. Pero pag sinabi mong, I want some more, meron na, mga mahal, puno ka na, gusto mo pa, mga kapatid. Delikado na po yan. Amen po. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga mahal. Hallelujah. Praise God. He's listening for His children to pray to Him, mga mahal. Amen. Sabi ng Bible sa huling talata natin, Mark 11:24, mga mahal, therefore I say to you,
whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Tagalog po, minmahal, bago tayo umawit, mga kapatid. Ihanda natin ang ating mga awit, minmahal. Sa aklat ng Marcos, Kapitulo 11, versikulo 24, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo sa inyong tinatanggap na at inyong kakamtin. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. Say, praise the Lord, mga kapatid. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal. Nagtatapos po tayo sa ating aralin, mga kapatid ko, sa umagang ito. Ihanda natin ang ating mga puso, mga kapatid ko. Aawit tayo sa dakilang Diyos natin. Yes, I hear you, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos. Amen. I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems it's just not there. And through my tears I sometimes wonder how long until He wipes them dry. Is the night time almost over? Will joy come with the morning sky? And in the night I say a prayer. Hallelujah, hallelujah. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear Him say, yes, I hear You loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see You standing there. I am with You everywhere. Don't you know I love You so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard everywhere. Tagalog mo yung mahal. Lagi sanang madama pagmamahal niya. Paano sa tuwin ay iniingatan pa? Awitan natin ang dakilang Diyos, may mahal. Umawit ang lahat. Kung minsa'y nagkahari ang kalungkutan, kung minsa'y di siya masumpungan, sa aking pagluha na aalala, kung kailan kaya mapapawi pa. Ilang gabi unti-unting lumilipas upang magdiwang sa liwanag ng sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Kung
minsa'y para bang kay layo niya. Ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa tuwing na ako'y nakamasid sa'yo, nasang kamay naroroon ako. Ba't di mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig. Ang bawat dalangin sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritu Banal. Minsa'y para ba kay layo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa tuwing na ako'y nakamasid sa'yo, nasang kamay naroroon ako. Ba't mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig. Ang bawat dalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Nakikinig ang dakilang Diyos sa ating mga panalangin. Ang mata ng mahal ang Panginoon, araw-gabi, mahal, ay nakatitig sa ating mga anak niya. Araw-gabi, binabantayan tayo ng mahal ang Panginoon. Iniingatan, pinoproteksyonan, mahal. Kaya paggising mo sa umaga, grabing kapayapaan mo, mahal. Grabing kagalakan, kasiglahan. Kahit hindi mo isipin ang iyong pangangailangan, unahin mo magpuri sa Kanya. Unahin mo mahal siya sa iyong buhay. Siya mag-supply ng iyong pangangailangan. Pangako niya yan, mahal. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hallelujah. Ang provision nasa Kanya. Ang protection nasa Kanya. Lahat ng bagay nagmumula sa Kanya. Mahal. Hindi ito pasuhusayan ng panalangin. Hindi ito pagalingan ng panalangin. Sa simpleng panalangin, si Elijah, mahal, sabi niya, "Hear me, O Lord. Pakinggan mo ako, O Diyos. Para sa kaligtasan ng mga taong ito, makilala ka nila." Mga minamahal, apoy na galing sa langit ang bumaba, mga kapatid. Tinupok, mahal, yung kanyang handog. Hallelujah. Si Joshua, mga minamahal, para makilala ng mga tao ang Diyos, mga minamahal ng Israel. Araw, tumigil ka. Hindi lumubog ang araw hanggang sa sila magtagumpay. At beloved, honorable pastor, may mahal, nanalangin ng ulan, mga kapatid, kumasaga ng ulan. Sa gitna ng tagtuyot, bumagsak ang malakas na ulan. In the name of Jesus, hallelujah. Kaya nandito tayo ngayon, mga minamahal, naging matatag sa pananampalataya. Mga mahal, kahit may mga pagsubok sa buhay, hindi ka umaalis sa Jesus Miracle Crusade. Dahil dito mo nakita, dito mo narinig, mga minamahal, ang mga patotoo. Na base sa nababasa mo sa banal na kasulatan, mga minamahal. Hallelujah. Kaya magpatuloy tayo, mga kapatid. Hindi ka man tinutugon ngayon sa iyong panalangin, mga mahal. Persistent, nais ng Diyos. Tuloy-tuloy, mga minamahal, na pananalangin. Huwag ka magsawa. Huwag ka magsawa, mga mahal. Bawat patak ng iyong luha, mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga niyan sa ating mahal na Panginoon. Darating ng takdang araw,
bubuhos sa iyo ang pagpapala. Bunga, may mahal, ng iyong paghihintay. Bunga ng iyong pagtitiis. Hallelujah. Awitin natin, may mahal. Sa isang gabi, sa aking pagdarasal, nadama ko Espiritong Banal. Kung minsa'y para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa tuwi na ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka may naroroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig. Ang bawat dalangin, malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa tuwi na ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka may naroroon ako? Batid mo ba ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig. Ang bawat dalangin. Yes, Lord. Dumalangin tayo sa mahal na Panginoon, may mahal, sa ating mga pangangailangan. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka dakilang Diyos. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa umagang ito. Sa iyong mga salita, amang banal, O Diyos. Hallelujah. Nagbigay sa amin ng katatagan, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi pala kami dapat magsawa, mahal na Panginoon, sa aming mga panalangin. Dakilang Diyos, hallelujah, sapagkat ikaw ang Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Amang banal, O Diyos, patuloy mong patatagin ang iyong mga anak sa lugar na ito. Sa pangunat panalangin namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Dakilang Diyos, abutin mo ang kanilang pangangailangan. Mahal na Panginoon ng Diyos, dinggin mo ang kanilang mga karaingan. Amang banal sa mga walang hanap buhay, bigyan mo ng hanap buhay. O Diyos, mahal na Panginoon, ang iyong proteksyon, pag-iingat. Dakilang Diyos, suma kanila, mahal na Panginoon, sa araw-araw ng kanilang pamumuhay, O Diyos. Lord God, in the name of Jesus, Father, we pray. In Jesus' name. Hallelujah. Ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman kung meron man. Ating sawayin mo, mahal, in the name of Jesus. Sama-sama namin sinasaway lahat ng karamdaman, problema, kahirapan sa mga anak ng Diyos. In the name of Jesus right now. Hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, problema, kahirapan, kawalan, hanap buhay, palalamig, panlulupaypay, pag-aalinlangan, cast out in the name of Jesus. Mga hadlang sa pagpapala, cast out in Jesus' name. Anumang kahinaan, cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be blessed, be strong in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin natin dakilang Diyos, mga mahal. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Amen. May mahal, itaas natin ang ating mga kamay. Mga kapatid ko, sama-sama tayo, tatalon, sabay sigaw, hallelujah. Praise the Lord. May mahal, 3 times, mga kapatid, mula sa ating mga puso. Amen. Jump. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you po, mga minamahal. Purihin natin, mahal Panginoon, mga kapatid, at tayo po'y dadako sa ating pong announcement